Aminado ang Philippine Ports Authority na hindi pa rin sapat ang kapasidad ng ilang pantalan sa bansa sa dumaraming pasahero lalo na tuwing holiday season. Isa sa tinitingnan nilang solusyon ang pagpapatupad ng mandatory online ticketing system para sa shipping lines. Para sa detalye, magkakausap natin si Ms. Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Magandang tanghali po and Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas po. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Ma'am, gaano po karami ang itinaas na volume ng mga pasahero ngayong holiday season kumpara doon sa mga regular na araw? Nako, right now po, we are already reaching our 2 million passengers sa ating mga pantalan nationwide. That is from December 15 hanggang 6 a.m. po kanina ngayon, December 25. Ang ating po ine-expect around 4.5 million passengers, but now nakakakalahati na rin po tayo. Isa po itong malaking bilang ng ating mga pasahero ngayon kumpara ng mga nakaraang season, especially dahil hindi po sila nakabiyahe itong undas. Kaya ngayon po ang dagsa talaga ng mga pasahero dahil mas mahaba din yung holiday ngayong Disyembre po. Ano-ano po yung mga na-encounter nating problema ngayong peak season? Yes, ngayong peak season po, ang isa talaga sa ating pinaka-challenge ngayon ay yung kakulangan ng mga barko. Dahil ang mga pantalan po natin, kung mapapansin, ay pinalawak naman na po. Dinagdagan na po yung mga passenger seating capacity. Pinaluwag na rin po yung mga passenger terminal natin. Pero ang kailangan talaga po ay barko dahil hindi po naiipon yung mga pasahero sa ating pantalan at tuloy-tuloy po yung daloy ng mga pasahero, yung mga pupunta at aalis. Dapat po sapat ang barko at yun po yung pinapanawagan naman ng PTA sa Department of Transportation at saka po sa Marina. Isa po ang mandatory online ticketing system sa nakikita ninyong paraan para makontrol yung dami ng pasahero. Kailan ho ito posibleng ipatupad? Tama po yan, kasi ang ating mga pasahero ngayon sa ating pantalan, isa sa mga challenges ay yung mga pasahero na wala pa pong ticket pagdating ng pantalan and they would have to fall in line sa mga ticketing booth na meron po tayo sa mga pero tandaan po natin na PTA po hindi po sakop sa kanyang mandato. Kung maaari po, ay po magkaroon ng mga mandatory na online ticketing system sa mga shipping lines dahil para po pagpunta ng mga tao, designated na po kaagad kung saan sila pupunta at hindi na po sila kailangan pumila. Ang nangyayari po kasi sa ngayon, yung mga tao na wala pang ticket ay doon pa pipila kaya po humahaba yung pila at yung iba pong shipping lines ay wala pong online booking system kaya kinakailangan talaga po pumili ng mga pasahero. So ngayon po ay uobligahin nyo na yung mga kumpanya pong ito na magkaroon na ng online. Yan po ang panawagan ni PTA General Manager. Pero lines po kasi ay PTA kundi sa Sina po at siyempre sa DOTR pero mas maganda po kung kanila pong magmula yung initiative po na ito. Bagamat kami po kasi sa pantalan, kami yung nagkikater ng mga tao na hindi pa nakakaalis. So sa amin din po naiipon yung mga hindi pa nakakabili ng ticket. So mas maganda po na meron na pong initiatives ang ibang bahagi po ng gobyerno. Kanina po nabanggit nyo na isa sa mga challenges ay kakulangan sa biyahe. So may kakayanan po yung ating port ng mas maraming biyahe kaya lang wala pong barko? Tama po yan. Ang ating pong General Manager Jason Sago, nagbigay na rin po ng pahayag na tuloy-tuloy naman po yung pasok at labas ng mga tao kung tuloy-tuloy din po yung dating ng barko. Like for example po, sa Batangas Port, marami talaga pong pasahero dyan at marami din po yung mga uuwi papuntang Mindoro. Pero ang nangyayari po kasi kakaunti yung barko kumpara sa dami ng pasahero. Kaya mas maigi po na magdagdag sana ng barko. At yan po yung panawagan ng PTA dahil for example po sa Batangas Port, yung ating passenger terminal from 3,000 seating capacity. Ngayon, 8,000 seating capacity na po yan. Nilagyan na rin ng mga restaurant at saka po pinaluwag na din. So kumbaga, ang mga pantalan po ay sapat at mas pinalawak na. Ang kailangan po ay dagdag na barko dahil ang pantalan naman po ay hindi umaalis na po. Yung barko talaga po ang kailangang madagdagan.
Ano po ang tugon dito ng mga kumpanya? Baka po wala na rin po talaga silang maidagdag na barko. Ang PPA po ay nananawagan din sa DOTR at saka po sa Marina na sila po ang mag-implement no po nito at hindi na under ng PPA ang mga shipping line. So, mas maganda po kung sa kanila po mismo magmula yung inisyatiba. Panghuli na lamang po ma'am, paalala na lang po muli sa mga pasahero na hahabol pa ng biyahe para sa bagong taon at mga uuwi galing bakasyon. Yes, clear sa mga hahabol pa po no sa ating pong mga pantalan na kanilang biyahe, mas maganda po kung i-check muna nila kung tuloy po ang biyahe o hindi kasi may iba po tayong mga biyahe na nagkansela no. For example po dito sa Palawan, doon po tayong dahil po sa amihan at saka po sa bad weather ano. And then meron po tayong ilang trips sa Masbate na ilang mga shipping line. Ano po, hindi po PPE ang nagkakansela, kundi siyempre yung PCG kapag po hindi maganda yung sitwasyon at yung mga shipping line ang silang magkansela. So, mas maganda ko po kung i-check muna nila sa kanilang binook na shipping line kung tuloy po yung kanilang biyahe bago po magtungo sa pantalan para maiwasan po natin yung stranded. At pangalawa po, mas maganda kung mag-online booking na po sila kung meron pong on-booking sa dahil ang nangyayari po ay para hindi na po sila sa pantalan at diretso na po terminal. Pangatlo, huwag na pong maniwala sa mga fixer. Meron po tayong mga fixer o yung mga scammer. Nasa labas po ng pantalan at nag-aalok po ng mga insurance at saka po ng mga mas mura o ticket papunta sa kanilang patutunguhan. Ito po ay hindi po maganda dahil ito po ay triple. Babayaran niyo po sa mga fixer o mga scammer po yan. Maganda po kung mag-book na lang po sila o insurance po na inaalok ng mga fixer na ito. Dahil ang insurance po, kasama na po yan sa binayaran niyo po ticket kapag kuha po kayo ng ticket sa barko. Yun lamang po, Ma'am Sherry. Marami pong salamat, Eunice Samonte ng Philippine Ports Authority.